Yeah, thank you, Mr. Chair. Meron lang akong katanungan sa MGB. Meron bang present dito? MGB, ASEC Michael, ano po yun, sir? I'm sorry, sir. Cabalda. ASEC, which comes first? The issuance of exploration permit or the consultation with the community para pagdating po dun sa mining? Base po sa current regulation po natin, yung DAO 2010-21, the permit can be issued, but the exploration work program cannot proceed until they're able to get a full endorsement from the concerned barangays. From the concerned barangays. Kasi ang nangyayari, ASEC, sa lahat ng mga ginaganap na exploration, walang consultation, walang community consultation eh. Exploration agad ang ginagawa nila. And then pag sinita mo yung MGB, kayo, sabihin meron kaming ginawang consultation sa barangay, sa mga kagawad, kay chairman, sa sanggunian, panglungsod, sanggunian panglalawigan, pero wala talagang consultation directly doon sa grassroots, doon sa mga apektado ng mga residente. You don't do that. Alam naman natin, itong mga pasintabi, alam naman natin, itong mga nilalapitan yung opisyalis, natatapalan nyo naman yun. At kaya naman, tinatapalan din. I'm not mentioning any names. I'm just saying yung totoo naman talaga. Sa MGP, marami naman tatapalan dyan eh. Kasi kung hindi kayo natatapalan, hindi sana nangyari itong mga illegal mining, illegal sand mining. Natatapalan ka dyan sa MGB, kaya patuloy pa rin ang pamamayagpag nito mga illegal mining. Meron pa kayong ballpen papel dyan, sir? Ito, ang dami. MacArthur Leyte, MacArthur Iron Sand Project Corporation, Abra, Yamang Mineral Corporation, Dinapigi, Isabela, yan, Dinapigi Mining Corporation, Homonhon Island Eastern Samar, Large Scale Nickel, Santa Cruz Zambales, Brooks Point Palawan, Surigao del Sur, Lake Cebu, South Cotabato, Gutala, Zamboanga del Norte. The list goes on and on and on. Ang dami po. And even while we speak, tuloy-tuloy pa po yung nagaganap na exploration. In fact, ang pinakalita sa Leyte na nabulabog yung mata na mayroong barko doon na pahura dahil magde-dredging naman. I mean, marami po nagaganap ng mga dredging, black sand mining, copper mining, what have you, exploration. Hindi niyo po naman monitor yun, sir? Sir, namamonitor po namin. In fact, yung binanggit po yung mga lugar, ay meron po kaming mga report na natatanggap sa aming mga regional offices. Then what did you do? Particular po yung sa may Leyte, halimbawa po, o may MacArthur. Nagsalita na po yung aming regional director po si Glenn Noble, na nagsabi siya na wala pang approved na permit yung pagpapatakbo ng dredging equipment ng kumpanyang involved. Kaya po, ang pagkakaintindi ko po na tumigil po yung kanilang mobilization. Doon po sa iba naman, Teka muna, sige, let's start, concentrate muna, focus tayo sa Leyte. Napa-stop na yan, I think, back in 2022, am I right? They were on, I think they had a care and maintenance work primarily po because the market for magnetite was not there. Isa na napatigil yan, stop operation, and then pinayagan ulit mo operate. Up to now po, naka-care and maintenance. Tingin ba natin sila? Yes, teacher? Okay. Naka-care and maintenance po yun, sir. Anong sabihin ng care and maintenance? Meaning, they're not really in operation, but they are required by law to ensure na yung kanilang operation, yung iniiwan nila, o yung kanilang ginagawa. Operating for weeks. Wala pong pagkakaintindi ko po. Pagkakaintindi nyo po, ibig sabihin, bulag po kayo. Pero kung tatanungin natin yung taong bayan doon sa Leyte, alam ng lahat na tuloy-tuloy yung operation nila. Ganun mo po palagi nangyari. Kahit na sa may ibang mining locations na illegal, Zambales especially, na kung saan nasa likod ata isang makapangyarang politiko, hindi nyo tayo mapatigil. Kung di mapatigil, then pwede ka lumapit sa national government na mga agencies, authorities to help you out. So sir, tanong lang, bakit sir patuloy pa rin nagaganap yung illegal mining sa ating bansa?
at yung MGB walang ginagawa at kung hindi pinapayagan na lang. So ibig sabihin ba nito, sir, ASIC, inutin na po yung MGB, hindi na maasahan. O siguro pinakamaganda sa lifestyle check lahat ng mga opisyalis ng MGB. Do you agree with me? 100%. 100% sure na. Okay, so sir, bakit hindi kayang, alam ko monitor ng MGB yan, diba? Yung mga mining activities, illegal mining activities, so to speak. Bakit hindi po ginagawa ng paraan ng MGB? Kaya pa kumisan dumaan sa korte, yung mga tao mismo mag-file ng protest sa court. Kumisan yung mga taga-LGU na oppose. So kayo mismo dapat, it starts with you guys sa MGB. Kayo mag-initiate ng para ipatigil yung illegal operations such as illegal mining, black sand mining, dredging. Why are you not doing it? Example ko sa Mindoro, na nagkaroon ng illegal dredging. O, nakarating sa inyo, pinabayaan nyo, I have to go to the governor and then the governor has to ask that company not to stop because nag-ingay ako. Kung di ako nag-ingay, tuloy-tuloy yung dredging, everybody happy. Happy kayo, may happy doon sa local government, kung hindi pa lumapit sa akin yung mga taga Mindoro, hindi pa napatigil. So sir, bakit po? Bakit hindi nyo kaya patigilan? Ano bang problema? Ano bang kailangan ninyo mula sa committee na ito or other Senate committee na para magkaroon kayo ng ngipin o magkaroon kayo ng pangil? Sa ngayon kasi sir, parang bungal kayo o sinasadya nyo maging bungal lang talaga? Wala kayong ngipin. Ibig sabihin, hindi nyo nagagawin yung trabaho. Kulang pa ba kayo sa enforcement because may mga kailangan pang batas na gawin para mabigyan kayo ng ngipin? And kung kailangan, what are those laws that you might need o support that you might need from national or local authorities? Kaya nandito tayo ngayon in order for you to be able to enforce the law against illegal mining, sir. Maraming salamat po, Your Honor. Simulan ko na lang po dun sa huling katanungan in terms of the enforcement. Malinaw po sa amin na yung ating batas, yung RA 7942, needs an improvement in terms of the definition of illegal mining, in terms of the penalties that are being imposed under the RA 7942. That is something that we would request this honorable body to look at so that we're able to get those penalties upgraded to the point that it makes it difficult for companies to operate. Sa ngayon po kasi, kung titignan po natin yung ating mga batas, pati po sa environmental law, ang pinakamataas na penalty niya ay nasa 50,000. Kung ang project niyo po ay nagkakalaga ng bilyones, malamang maghaano kayo, hindi nyo gagawin yung tama, magpapahay na lang kayo ng penalty na 50,000. So isang ilagay po yan, nahihilingin ko po sana, kung pwedeng silipin natin yung part na yun, and we already have submitted our suggestions on how it can be improved in terms of the enforcement part ng aming sa mineral industry. Sa katunayan, nagtayo po kami ng panibagong grupo within the DNR, an enforcement team that would now look at not just the mining part, the illegal mining part, but also the environmental lapses po yan. Sinisilip na po ngayon ang aming ahensya para palakasin. Pero ito po ay ad hoc team pa rin ang nangyayari po rin sa amin. And what we do, ang MGB po kasi by law, have the power to deputize PNP and all the law enforcement agencies to help us out. Ginagawa na po namin po yan pag-deputize. Ganun din po ang problema lang. Karamihan po ng aming mga nailagay po, halimbawa, nag-embed na po kami ng mga tao sa mga probinsya. Yung budget po niya, ang kadalasan ay hindi talaga naibibigay po sa amin. Halos kakainin po niya yung budget ng aming opisina. Isang bagay, pangalawa po yung sa aming pangangailangan. Pangatlo po is dagdagan yung aming mga tao dahil lalo halimbawa po sa Surigao, napakarami na po ng mga minahan. At kakaunti po ang aming organisasyon para bantayan sa araw-araw. Ang ginagawa po namin sa ngayon ay we are using remote sensing. Meron po kaming tinayong geospatial team within the DNR na meron na kaming Wala kayong drone na ginagamit? Meron po. Aside from the drone, we're now using the geospatial team namin that looks over daily satellite imagery. Nakikita po namin real time ngayon kung merong silang
paglampas sa boundary ng kanilang mga MPSA. Pero po, yun nga po, medyo ito ay nasa isang organisasyon pa lamang ng departamento. Kung ito po ay may download sa aming opisina, kung anong opisina involved, malaking bagay po, malaking tulong yan pagdating po sa monitoring. Medyo may kamahalan lang po ang pagsusubscribe sa Planet. If I'm not mistaken, yun po yung Magkano po yun? medyo makakapagbigay po siguro ako sa inyo. Magkano nga po? Hindi ko po makakuha ngayon yung Magkano nga po? Ballpark figure. Siyempre, sir, you should know it by now. Kasi ikaw mismo nagsabi, yun ang mga pagkukulang na kailangan mapunuan ng sarili, magawa nyo yung trabaho. So you should know at least the amount na you need. So, para forward namin yun sa DBM o kung kanino mga agency para mabigyan kayo ng pangiliga nga. Yung operations center po namin ay tinatayo kada region, all 15 regions. Sa amin po lamang, meron kaming at least mga 50 million na kailangan. Ang naibigay po sa amin ng DBM ay 10 million. It's a quick response. So, kulang pa ng 40 million po. Meron po, isa sa amin lang po yun sa central office. Ang pinag-uusapan po natin dito, lahat po ng region na magkaroon ng operations center na kung saan they are being equipped with, as I said, yung latest technology, remote sensing. Meron na rin po kami mga drones na ginagamit. Okay, matanong ko lang, sir. Okay, let me interrupt you briefly. Sa enforcement, kayo po ay binigyan ng kapangyarihan na pwede maitap ang PNP. Tama? How about the military? We can do that, sir. In fact, we're coordinating. So, sabihin, the PNP and the military is at your disposal if need be. Tatawagan nyo, okay, meron dito gumagawa ng illegal mining, hindi namin kaya kasi hindi kami mga armado. Lusob na mga kapatid, kaya gawin yun. Nagagawa na po kung very good. Bakit sa Surigao hindi yung ginawa? Ikaw na mismo nagsabi, kalat na, talamak na ang illegal mines sa Surigao. Yun pala, alam nyo. So, ba't nyo ginamit yung Marines, Army, PNP? Why not? Nagagamit na po namin yung ating mga kasandatahan. Gamit ko na, sir, ikaw mismo inamin mo na parang inutil kayo, kalat na sa Surigao. Oh. Sa Surigao po, nakahuli na po kami roon ng mga ibang mga nagmimina. Ibang mga nagmimina. Dapat lahat naman ng illegal mining. Mga illegal na nakikita. So parang parang selective kayo eh. Yung mga maliliit na walang pang-friendship, yung mga inuuli. Pero yung malaking pang-friendship, hindi nagagalaw. That's selective enforcement. Totoo yan, sir. Alam mo naman siguro, hindi ako nagbibiro. You know that for a fact, right? Tulad nitong sa Leyte, MacArthur Leyte, 14 hectares na ng palayan ang lumubog. It took them months bago maging ganitong estado ng mga palayan. And you should have monitored this. You should have done something about this, but you did not. Why? Nabanggit po na ang aming region ay nagmo-monitor po dyan sa lugar na yan sa may MacArthur. At currently, ang nabanggit ko rin po na sila ay under care and maintenance. Wala po silang active mining. Wala po silang active. Meron, sir, meron ako mga information na karating sa akin. Nag-active mining sila. Not only dito sa MacArthur, kaya nakakita ulo sa pagdating ko pa lang dito. Dahil yung black sand mining talamak pa rin. Ito sana sabihin ko sa iyo, sana patriotic ka. Yes, sir. Nag-illegal mining sila, black sand mining, dredging. Tapos ngayon, ang madedredge dito ng mga buhangin, dinadala dyan sa West Philippine Sea para maglagay ng artificial island. Kasabat kayo dyan. Ibig sabihin, hindi naman kasi directly. Dahil hindi yung ginagawang trabaho nyo, kaya nagkakaroon ng illegal dredging dito at yung mga buhangin na nakukuha rito, nilalagay dyan sa artificial island sa West Philippine Sea. Alam niyo yan siguro, sir. Am I right? Sa aming pagkakaalam po, Your Honor, yung binabagit po nating dredging / black sand mining ay nangyayari po sa Zambales at ang mga hindi naman po black sand, actually ito is mga sand na kanilang napuproduce ay dinideliver sa mga reclamation projects dito sa north, sa may bandang Manila Bay. At yung iba, papunta yan sa project po ng Aero City po yata sa may Bulacan. Wala po akong personal na kaalaman. Pero alam niyo po yung black sand mining, hindi na po dapat yan. Ang black sand mining po, sir, ang katotohanan, kung pagbabasihan natin ang current demand, ay halos wala na. Dahil masyadong walang market po for black sand. Yan ba'y pinapayagan? Kung ito po ay may permit
na na-issue ng gobyerno at valid and subsisting, then they can actually do the mining. Saan pong batas meron nakasaad na okay lang pong black sand mining? Can you mention that to me? Na yung black sand mining is being allowed under the law? Meron ba? Baka, correct me if I'm wrong, educate us if we're not educated yet, na inaalaw sa batas natin yung black sand mining. Kung meron, di, okay, sir. Gusto ko. Your Honor, very general po yung nakasulat Magbanggit po kayo. sa ating mining law, yung RA 7942, na lahat ng mineral na nasa loob ng pag-aari ng... Hindi, yung particular black sand mining. Kasi nag-i-issue na po yung black sand mining. Very specific yung black sand mining pagka po siya ang ina-apply na mineral Right. na miminahin ng isang kumpanya. Halimbawa po yung nabanggit po natin sa Leyte, magnetite sand po yan. Magnetized sand. What's the difference between magnetized sand versus black sand mining? At yung black sand sir, yun yung parang colloquial name of tinatawag nila na So pareho lang. pareho lang po yan. Actually, sa technical, it's a magnetite po siya. Letay. Meron siyang iron, meron siyang titanium, vanadium, rare earth elements. So that is being allowed as long as you can secure the proper permits. For as long as you're able to secure the permits and the approval of the constituents that you're working with. And yung minina na black sand, hanggang saan ba dapat pwedeng dalhin yan? Local lang ba o pwede ba i-import yan, i-export? And then pag in-export, anong mga permit pa ang kailangan nila? Kasi okay, iba kasi yung huhukay sila ng black sand, iba pa yung magnetite, aka magnetite, iba pa yung i-export nila. Right? You know that, right? Yes. So, mag-ibang permit yun. At yung permit na para ma-export yung madala sa labas ng bansa, dadaan yun sa MGV. And then, of course, customs. Am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. You're making sense. All I'm saying, sir, is as far as the magnetite mining is concerned, that's the upstream side of the business, madaling magmina. Pero yung downstream side, meaning when you do the processing, that's where we don't have. Ayan po isang bagay na pwede pong susugan ng ating mahal na senador sa atong buong Senate para ang ating pagmimina hindi lamang magsimula doon sa taas, upstream. But we need to somehow downgrade to go down the level to reach yung midstream and downstream part. Okay. Katulad halimbawa po ng nickel. Mhm. At bago ko po iwanan yung magnetite, isang bansa lang po ang merong kapasidad para ito ay